We are still in this topic, and title ng ating message about discipleship. Discipleship begins. Okay, and simulan po natin sa pagbasa ng salita ng Diyos na siyang pinaka-key text natin. I will just read verse 24 ng Matthew 16. Okay. Yan po yung pinaka-key verse natin this morning. Matthew 16:24, ang sabi po, "Then Jesus said to his disciples, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me." Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito na iyong kaloob upang kami ay sama-samang sumamba sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba at kinikilala, Panginoon, ang iyong kalwalatian, Panginoon, sa aming buhay. Wala po kaming nais sa oras na ito, kundi magkaroon ng personal, Panginoon, na kikipagniig sa inyo, Panginoon. Lord, alisin niyo lahat ng pwedeng humadlang sa amin, sa aming isipan, sa aming kapaligiran, sa aming puso. Lord, take control of everything. And Lord, we incline our hearing, so Lord, sa iyo lamang. Bless niyo po ang gathering na ito, Panginoon, and may your Holy Spirit fill us, O Lord. And lahat ng kauhawan, lahat po ng mga pangangailangan at lahat, Panginoon, ng meron sa aming puso, Panginoon, ay inyong siyasatin at inyong punuin, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Discipleship begins. And I began, doon po sa unang punto natin, that discipleship begins with an authentic personal encounter with Jesus Christ. Hindi pwedeng umusad ang pagdidisipulo hanggat hindi nagkakaroon ng authentic personal encounter with Christ. Ngayong umaga pong ito, maintindihan natin yung bisa noong muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, which is directly connected doon sa ikalawang point natin. Pero before that, I would like to tell each one of us, katulad po ng ating napasadahan, na ang authentic discipleship, ito po ay real. Ito ay tunay. Kaya hindi po ito peke. So that is the true discipleship. An authentic personal encounter with Jesus Christ will lead us saan? A significant shift ng ating buhay o turns ng ating buhay. Kaya nga may mga narinig tayo na mga salitang ito yung naging turning point ng aking buhay. Though meron naman talagang turning point ministry that will really bring us doon sa ganong mga experiences, katulad po ng ministry na kinabibilangan ko. Pero yung authentic personal encounter mo at karanasan ko, nagbigay yan sa atin ng malaking pagbabago sa ating buhay. Like for example, kung titingnan po natin yung mga disciples, si Peter, si James, si John, they were formerly what? Fishermen. But when they encountered Jesus Christ, they became what? Fishers of men. So marahil hindi ka naging pastor, o marahil hindi ka naging misyonero nung ikaw ay nakasumpong o nung nagkaroon ka ng personal encounter with Jesus Christ, pero naniniwala ako may malaking pagbabagong naganap sa buhay mo. Tama po ba? Tanong mo nga yung sa katabi mo, may nabago ba sa'yo?
Yan. Kasi yun naman talaga yung ano nun eh, yun naman yung automatic na resulta. When you have this authentic personal encounter with Jesus Christ, magbabago yung perspective mo sa buhay, magbabago yung iyong responses sa buhay, magbabago, 'di ba, yung iyong tinatanaw. Dati you are full of burdens, dati you are sabihin na full of worries. Pero nung na-encounter mo si Jesus Christ, wow, sabi mo, ito pala yung buhay, no? Ito pala yung magandang buhay na sinasabi ng Panginoon sa akin. Ano? Kaya nga ho, with this point na sinabi ko po, na I-shared ko po sa inyo na discipleship begins with an authentic personal encounter with Jesus, nakita natin what authenticates our encounter. Diba? Unahin, the Holy Spirit. Romans 8:14-16, sabi, and the Spirit, God's Spirit, together with our spirit, testifies that we are children of God. So, nag-authenticate dyan, hindi yung pastor, hindi yung organisasyon na sinamahan mo, hindi yung girlfriend mo, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, yung banal na Espiritu deep within you ay mag-authenticate. Meron siyang pangungusap at nagbibigay siya ng katiyakan. Kaya nga, together with our spirit, the Holy Spirit is telling and testifying that we are children of God. Ikalawa, yung Word of God. You have the Word of God. Hindi ka na born again kasi gumaling ka sa karamdaman mo. Kasi definitely, magkakasakit ka ulit. Tama po ba? Yung nabuhay nga, yung binuhay ni Jesus na si Lazarus, namatay din yun eh. So, it's not that. You need to have the Word of God. Why? Ang sabi ng Bible, lilipas ang lahat ng bagay, mananatili ang salita ng Diyos. Kaya kung ikaw ay may salita ng Diyos that authenticates your personal encounter with Jesus Christ, sa madaling salita sa atin, yung born again experience, if you have that Word, wow, hallelujah, it will lead you and bring you to eternity. Actually, ngayon, nagsisimula ng eternal life mo because of the Word of God. Amen po ba? Then it authenticates our personal encounter with Jesus Christ is what? By the growing faith, okay, rooted and built up in Christ. Dinaanan po natin yan sa Colossians, sa ating MTM. Rooted and built up in Christ Jesus. Dapat yung faith mo, rooted and built up kay Christ. Hindi sa posisyon mo sa church, hindi yung posisyon mo sa pamayanan, hindi yung kaugnayan mo sa kapatiran. Kasi kapag ka meron ka ng hindi magandang kaugnayan sa kapatiran mo, nagkaroon na ng marka yun, pwedeng umalis ka na sa church. Tama po ba? Dapat yung iyong pananampalataya should be growing and rooted, built up in Christ. Kaya nga yung ating samahan dito, like for example, kahapon sa breakfast fellowship namin mga kalalakihan, iba't iba tayo. Sabi na pag-usapan namin, iba't iba tayo ng upbringing, iba't iba tayo ng ating pinagmulan, iba't iba yung orientation natin. Pero kapag may mga sitwasyon, no, na para bagang hindi nagtutugma, pupunta tayo doon sa base ng ating faith. That is Jesus Christ. That settles everything. Amen po ba? Ngayon, bakit nagkakaroon ng problema sa church? Kasi hindi tayo bumabalik doon sa base ng ating salvation eh, Jesus Christ. Kaya nga sabi ko, kung ang buhay mo, isa-summarize mo, dapat si Jesus Christ yun. Kung yung ministry mo, yung ginagawa mo, yung paglakad mo, kung meron diyang dapat na itatanyag at meron kang binabalikan at nagbibigay ng katatagan sa iyo, that is Jesus Christ. Amen. That's why it authenticates yung ating faith that is growing, rooted, and built up. Remember this, growing. Dapat ang faith mo that is rooted in Christ, ang characteristics niyan, growing. Hindi po pwedeng rooted ka kay Christ pero stagnate ang iyong faith. It should be growing. Everybody say growing. Dapat lumalago. Amen. And then the last is the new person in Christ. Our new person in Jesus Christ. 2 Corinthians 5:17 sabi, if anyone is in Christ, he is a new creation. A new creature. The old has gone, the new has come. Amen.
Kaya nga yung mga dating buhay, dating bisyo, lahat ng ating ginagawa, binago na yun ng Panginoon. Sa kanyang panuntunan, sa kanyang pananaw, nung tinanggap mo ang Panginoon, you are a new person. Kaya lang, itong pinag-aaralan natin, katulad sa second point natin later on, nabibigyan pa natin ng mas malalim na pagpapahayag, that old self is continuously what? Struggling with that new person. So, mahalaga po itong mensahe na ito. So this Sunday, makikita po natin, at ito po ay pagpapatuloy ng second point, that discipleship begins, okay, with an exchange life with Jesus Christ. Maraming nagsasabi, kapag ikaw ay naging mananampalataya, dapat nababago buhay mo. Pero bago mangyari yan, dapat matutunan mong ipagpalit mo yung sarili mo kay Kristo. That's why Jesus Christ came to this world. Kinuha niya yung posisyon natin. Dapat sa ating part, pumunta tayo doon sa kanyang posisyon, an exchange life. Actually, kinuha ng Panginoon yung ating katatayuan upang tayo'y makapunta doon sa kanyang kalwalhatian. Lagi kong sinasabi, pinasok ng Diyos ang kasaysayan ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo upang ang bawat tao ay makapasok sa kanyang kaharian. He entered human history so that humanity can enter His glory. Amen. Ngayon, kung ipe-personal mo yan, ito ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo at buhay ko. Pinapasok niya yung kasaysayan mo. Ano mang istorya ng buhay mo ngayon, ano mang istorya, kasaysayan ng nakaraan mo, pinapasok ng Panginoon Jesucristo yun at binabago niya ang lahat. Amen. Di ba? Ito yung maganda sa ating pananampalataya, ito yung maganda sa ating kaugnayan sa Panginoon. Hindi natatapos na ikaw ay pumunta sa mga obligasyon at mga religious things na dapat mong gawin. Hindi. You know it very well through the Word of God that God is doing something in your life through the Holy Spirit. Through His Son, Jesus Christ. Kaya nga, ang buhay Kristiyano is an exchange life. Nagsimula ito nung pinapasok ng Panginoon ang buhay mo. Later on, maintindihan ninyo na yung mga those who have been crucified with Christ, ano yung mga sangkap na ipinangako kasama kay Jesucristo. And as early as now, I would like to tell you, there's no resurrection kung walang crucifixion. Anong punto po dito? Hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng muli ni Jesucristo kung hindi mo matututunang mamatay kasama ni Kristo sa krus. Gusto natin ng pagbabagong buhay, gusto natin mabago, magkaroon ng transformation, pero unless we see ourselves crucified with Christ, yun po yung conclusion natin last Sunday. Galatians 2:20, sabi ni Paul, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. So pag sinabi po nating an exchange life, this is all about being crucified with Christ, which means dying to ourself. An exchange life. Self is very tricky. Kaya nga dying to self. Ang self po ay very tricky, so earthly, makamundo, and cannot please God. That is self. Yan po ang dating pagkatao. When I say self, the old self, where I'm talking about yung dati nating buhay, yung laman na kung saan we have this constant struggle. That's why sabi ko po, Christian life is a constant struggle. The Spirit of God in us. Nung na-born again ka, the Holy Spirit indwells in you. Okay? Mayroong constant struggle sa ating kalooban. Ang laging kay-struggle niya, yung old self, na laging gumagawa ng paraan to penetrate our life. The old self is the flesh that needs to be crucified with Christ every single day of our life. Amen po ba? Kaya nga si Paul in 1 Corinthians 15:31, ang sabi niya, I die daily. Saan siya namamatay? Sa old self. Kasi kung hindi namamatay yung old self, hindi mag-ahari, hindi natin mararanasan yung spiritual blessing that
the Holy Spirit is bringing to you and me every day. So kinakailangan po na yung self ay kinakailangang i-deal every day. The old self, pansinin po ninyo, controls our emotions. We need to know what self can do to you and me, that old self. Kinokontrol niya yung emotions mo. Yung feelings, yung responses, and your attitudes. Kaya alam niyo, ang tunay na battleground, hindi naman doon sa labas eh. Ang tunay na battleground within us, especially sa ating mind. Especially sa ating mind. I just watched a video, I don't know kung ganun ka-precise yung aking alaala, pero yung galit daw po will just last for 90 minutes. Yung emotional na galit mo. Okay. Kaya nga, kung ikaw ay nagsisimula ng magalit, sabi niya, mag-inhale, exhale ka. Pause. Ano ho. Pero, ang problema, yung ating isip that keeps on repeating that scenario. Kaya hindi ka makatulog eh. Naranasan niyo na ba yon? Hindi ka makatulog sa sobrang ngit-ngit. Magkatabi nga kayo ng asawa mo, pero may unang sa gitna, talikuran pa. One by one yung pang-isahan yung kama. yung hit ng emotions will just last 90 minutes ang sabi. I don't know if that is precise. Pero what keeps you, angry is that your mind keeps on repeating that scenario. Hindi na ako ginalang na, binastos na nila ako. Hindi niya pala ako kilala. That's how the self is controlling you and me. Kaya nga, may anger, may bitterness. Self can control your emotions. Kaya nga may complaining. We complain a lot. Kaya nga may mga road rage eh. Ingat kayo, tinatanggalan na ng lisensya. Parang may nagfi-feedback. Di nyo ba naririnig? Aircon. Aircon ulit. Medyo bothersome kasi. Paki-check. Thank you. Ayan, nag-complain na ako. That's why we complain. The self is controlling you and me. Kinokontrol yung self natin kasi dumadating sa time we are oversensitive. Alam nyo, sobrang patay saling. Hindi lang nabate, galit na. Hindi lang nabusinahan, galit na. Si pastor yun malay mo ba kung nakatingin doon sa dashboard di ba? May mga ganyan oversensitive. May mga tao naman, insensitive. The self, parang hinayaan na lang niya na yung kanyang sarili ay maging insensitive sa situation. May unforgiving heart, hot-tempered, may hatred. Then we start comparing. That's how the self controls you. Kino-compare tayo. Yung dating boss namin, di naman ganito, ba't ikaw ganyan? Di ba? We start comparing. Ito pa isang characteristic o isa sa characteristics ng self, the old self. The old self is good in hiding. Wow. Galing po magtago ang self. Niwala po ba kayo? Galit na yan pero nakangiti pa. The old self hides saan? Sa ating religion. Sa traditions. Sa orientations. They hide sa kanyang talents, sa kanyang intellect, sa kanyang skills, sa kanyang accomplishments. Nagtatago ang self sa sarili nating righteousness. Kaya nga may pride, may tinatawag na spiritual pride, religious pride. Ako nagpasimula ng church na yan. Di ba? Parang ganon. Sabi mo sa kapatid mo, birayo mo kung pautangin, kung hindi dahil sa akin, hindi ka na born again. Ikaw nagbo-born again? Ang galing mo naman.
Kaya may spiritual pride eh. Church, dapat i-check natin sarili natin dito. Ano ho? Napag-usapan namin sa kalalakihan kahapon. Parang wala nang ituturo mga kalalakihan mamaya. Sa mundo, triangle. Nag-uunahan tayo sa taas. Di ba? Gano'n ang mundo eh. Pero sa Panginoon, baliktad. Kung gusto mo sa taas, okay, hindi mo kailangang solohin o mag-isa doon. Sa mundo kasi, una-unahan sa taas, hindi ho. Sa Panginoon, una-unahan sa baba. We need to understand this. The self is good in hiding. Kaya nga, ito yung ginagawa natin. Another thing about self, the old self loves audience. Gusto niya ng audience, may pumapalakpak sa kanya, may nag-a-appreciate sa kanya. Alam niyo bang yung mga high priests and the priestly duties during the time ng Old Testament, do you know that it was a lonely job? Kasi pag pumasok ka na sa tabernacle, sa Holy of Holies, wala ka ng audience doon, kundi ang Diyos na lamang. Andoon yung table of shewbread, na andito yung lampstand, na andyan yung altar of incense. Paulit-ulit, araw-araw, yun ang ginagawa mo. Wala kang nakikita. Actually, yung liwanag na nagmumula doon, hindi galing sa labas. Liwanag galing doon sa lampstand. Tanggalin mo yung lampstand, napakadilim. Kaya nga kinakailangan natin lampstand. Kaya nga everyday nilalagyan ng oil yon para magkaroon ng liwanag. At wala kang audience doon. Sa labas, nandoon ng mga tao. Makikita lang, wow, ang galing mo naman niya maghain. Kasi doon kinahain eh. Pero pag pumasok ka na doon, wala ka ng audience, wala nang papalakpak sa'yo. Alam niyo, may pagkakataon, maiintindihan mo na ang buhay Kristiyano pala minsan napakalungkot. Pero in as much as you know na ang Diyos ang audience mo, you will be comforted. May mga pagkakataon, hindi ka ma-appreciate ng mga tao. Yung ibinigay mo, yung itinulong mo, yung ginawa mo, walang papalakpak sa iyo at marahil nakalimutan na ng marami. Pero kung ginawa mo yan sa Panginoon, I will tell you, dapat mong ikarangal yon at ikagalak. The old self loves audience. Kaya nga kapag may accomplishments, we are so proud. Pagka may success sa buhay, pinagmamalaki. Kaya nga sabi ko, di ba, sa picture, pag maganda pagkakakuha sa'yo, papakita mo eh, popost mo yan eh. Sasabihin mo, bagong gising pa lang. I woke up like this morning. Pinagmamalaki natin, pag something ay talagang pwedeng ipagmalaki. We love audience. Pero alam niyo, ang self, they are quick to hide. They are quick to really blame other people or to complain kapag ka na-expose ang self. Kaya nga, for example, dumating yung isang sitwasyon na talagang na-corner na yung self. Alam niyo gagawin niya, magbe-blame yan. Look at Adam and Eve. Nag-blame sila sa isa't isa. Pagdating kay Eve, di ba, sino bine-blame niya? Yung ahas. Lagi naghahanap ng palusot. Di ba naalala yung kwento ko sa inyo, yung kalabaw at si Pedro? Bakit mo ninakaw yung kalabaw? Ika nung kapitan. Ano sabi ni Pedro? Hindi po ako nagnakaw niya. Kagabi, lasing ako. Nung pauwi ako, nakita ko yung lubid. E di, hinila ko pa uwi. Mali ko ba may kalabaw sa dulo yon? Huli na, papalusot pa. Amen po ba? Nakakita na kayo ganyan tao. Sarap sakalin, no? Minsan pagka nga kinausap mo, ikaw pa yung masisisi eh. Kasalanan mo pa. Ang self, he loves audience, pero pag na-expose siya,
he will find its way out. Kaya nga magaling siya mag-justify. Self-good in rationalization, rationalizing everything. The old self, what? Seeks and loves to please people and their approval. Minsan nag-share ako sa mga young people, last fellowship nila, year-end fellowship. Saan kayo naghahanap ng approval? Kaya maraming young people napapahamak eh. They seek approval from what? Their peers and their groups. No, mga kapatid, ang saliksikin natin yung approval sa Diyos. Eh yung bilin ni Pablo kay Timoteo. Di ba? Be diligent. Nalen, ikaw ay maging approve before God. Sa Panginoon. Kung ikaw ay tumutugtog, kung ikaw ay kumakanta, you're not seeking the clap of the people. Kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay, hindi para ma-appreciate ng tao lamang. Kasi kasunod na lang yon. Kasi kapag ibinigay mo sa Panginoon yung the best, the people will feel it. Especially those who have the Spirit of God. Amen po ba? Gusto natin ng approval. Kaya nga, the old self must be broken. The old self must be broken. In Romans chapter 8, verse 8, tingnan niyo po ang sabi diyan, those who are in realm of the flesh cannot please God. Next slide, Romans 8, verse 8. Pakibasa nga natin sabay-sabay. 1, 2, read. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Sa ibang salin, those who are controlled by the sinful nature. Controlled. Kaya nga sabi ko po sa inyo, the old self, kung hindi mo mababantayan yan, kokontrolin ka niyan. Kokontrolin ka niyan. Yung decision mo. Kaya minsan ayaw mo magsimba. Sino nagkokontrol sa'yo? Minsan ayaw mo pumunta sa mga Bible study, ayaw mong humayo, ayaw mong kumanta, ayaw mong mag-lead. Who controls you? Hindi, medyo yung panahon kasi pastor medyo sarap matulog Pero kung control ka ng Holy Spirit at hindi ka control ng flesh, tama po ba? Kahit masarap matulog, babangon ka. Amen po ba? Alam nyo pa naman sa ngayon, no, 6:00 na ng umaga madilim pa. Sarap matulog At para bang laging nagbabadya kapag ka may gawain. No, tsaka ka hihimukin na malamig yung kama, di ba? Tsaka ka... Pero when you are controlled by the flesh, you cannot please God. Kaya nga sabi ko, lagi tayong magsiyasat. Even Paul knew this. Sabi niya, I die daily. The self must be broken. You know what? The flesh or the old self, when exposed under the light of the Spirit, makikita natin, ang self, laging meron siyang ginagawa. Tingnan natin Galatians chapter 5 verse 16. How to counter the flesh. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Hindi mo kailangan gumawa lagi ng resolution every January na I will not do this anymore, 'di ba? Hindi mo kailangang mangako. Kung gusto mong kalimutan yung old self at mapaglabanan, ibinigay na sa atin yung formula. Walk by the Spirit. Amen? Kaya nga sabi ko sa yung Spirit of God and the old self may constant struggle. And for you to experience a victorious life, a transforming work of God in your life, walk by the Spirit. Sa ibang salin, sabi diyan, live by the Spirit. Mamuhay, lumakad, kasama ang banal na Espiritu. Kaya nga po, mga kapatid,
The Word of God is essential for keeping us in check every day. Yung salita ng Diyos, very essential po yan. Every day. Kumusta ang MTM mo? Kumusta ang personal meditation mo sa Word? Every day. Hindi ka pa nga bumabangon sa kama, worries na agad ang nauna. Image agad ni boss na mukhang Dracula. No. Yung sandamakmak na gawaing bahay agad ang umaatake sa'yo. Every day. Kaya nga, kumusta ang MTM mo? How's your prayer life? How's your intimacy with God? Okay, this morning, we will focus on this, or in this verse, in Galatians chapter 5, verse 24. Kasi when we say, carrying the cross, tandaan nyo, ulitin ko, sinabi ko nung isang linggo, ang cross, sa panahon natin, palamuti, dekorasyon sa bahay, pendant, di ba, sa ating kwintas. Pero sa panahon nila, hindi mo pa pwedeng gawin yan because yung cross means curse. Kahiya-hiya. Kaya hindi mo pwedeng gawin yan. Kaya nga, kung kukuhanin natin yung pinakadiwa ng cross, nung sinabi ni Jesus Christ, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross. Yung cross, hindi ito yung problema mo sa asawa, problema mo sa pera, problema mo sa trabaho, problema mo sa requirements, problema mo sa kapitbahay. Hindi po yun ang cross doon. Ang cross doon, dying. Kamatayan sa sarili. Kaya nga, you cannot die to yourself if you do not deny yourself. So, unang step is denying of self. Then, taking up your cross. Ngayon, in Galatians chapter 5, verse 24, sabi, those who belong to Christ. Kanino daw kabilang? Kay Kristo, kay Christ Jesus. Those who belong to Christ Jesus have what? Crucified the old self, the flesh, with its passions and desires. Here, medyo meron tayong konting word study. Kasi every time I came across dito sa verse na ito, parang carried na ng flesh yung yung passion at saka yung desires eh. Unahin natin yung desires, Yung desires, ayan naman po. Yung naka-parenthesis, that's how you read it. Hindi epithemia, epitomia. Okay? Anong ibig sabihin yan? Craving, longing, desire for what is forbidden, lust. So, yung inclination, not all desires are evil. Pero yung desires na tinutukoy dyan ay desire na makamundo, desire na masama, desire na makalaman, desire ng pita ng laman, pagnanasa. Kaya nga sabi doon, those belong to Jesus Christ, to Christ Jesus, have crucified their flesh, their old self, together with its desires. Lahat pala ng dapat nating isangkot, isama doon sa kamatayan ni Jesucristo, lahat ng mga pagnanasang makalaman. When we talk about laman, karnal, karne, anything that belongs to this self. Gusto nitong matulog ng matulog. Gusto nitong kumain ng kumain. Laki na ng tiyan mo, ayaw pa tumigil. Gusto nito ng alin? Mga bagay na magse-serve sa kanyang laman. Self. Kaya minsan ako nayayamot kakakain lang. Pagkain na naman ang pinag-uusapan.
Katutulog lang. Gusto na namang matulog. Well, kung yun lang yung luxury na kailangan mong gawin, I don't think na... Pero my point is, that's how, okay, we must be sensitive. Lahat ng galing sa laman, sabihin ko po, sinabi naman sa Biblia, cannot please God. This is cravings. Desire for what is forbidden. What is forbidden? Sa mga estudyante, cheating. Actually, gano'n din naman sa relationship, cheating. Lahat ng galing sa laman. What is forbidden? Iba, hindi nagsasoli ng sukli. Sobra na yung ibinayad sa kanya. What is forbidden? Ang bottom line, lahat ng kasalanan, lahat ng ayaw ng Diyos, na meron kang pagnanasa, isama mo yan sa pagkapako. Kasi kung hindi mo gagawin yan, ang equivalent nun, you do not belong to Christ. Amen? Amen po ba? Balikan natin yung talata. Those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Puntahan natin yung Tagalog. May Tagalog. Maganda din. Pero hindi inelaborate or hindi na bigyan ng emphasis din dyan yung passion. Later, titingnan po natin yung passion. Ipinako na ng mga, nakita nyo, past tense ba? Ipinako. Past tense? Ipinako na. Ng mga na kay Kristo ang pagnanasa, desires, at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Hindi mo mararanasan daily yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo kung hindi mo mararanasan daily to die, to crucify this. Hindi ko sinabing literal, ipako mo yung sarili mo. It is a decision of the will, decision of your heart. Okay, let's continue. Yun po yung desires, epitumia. Epitumia. Punta natin yung mga talata na ito. Wala sa slides natin no. Sa 1 John 2:16. 1 John 2:16. Ang sabi po, for everything in the world, lahat ng nasa mundo, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Kaya nga, yung mga pita na yan, pita ng laman, pita ng mata, ng paningin, at pride of life, hindi yan galing sa Diyos. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung self, ma-pride yan. Ayaw niya magpatawad. Ayaw niya i-give up yung kanyang emotion. I-entertain niya sa isip niya yung repeated scenario na kung saan siya na-offend. Mantakin mo, 10 taon na, yan pa rin ang meditation mo. Hindi mo mapatawad ang asawa, hindi mo mapatawad ang tatay, ang nanay. Hello! It keeps on repeating, ine-entertain mo. Pride is creeping in. At hindi po yan galing sa Panginoon. Yan po yung sinabi ng Biblia, kundi galing sa mundo. Romans 13:14. Kaya nga sabi sa Romans 13:14, rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Kasi hindi natin kaya. We need Jesus Christ in our life. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Galatians 5:16.
So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Amen. So that is epitomia, the flesh, the desires. Pag may dumaang babaeng balingkinitan, sexy, talaga namang, sabi ni Pastor, kasalanan ng ikalawang tingin, kaya hindi mo naaalis ng tingin, hanggang nakasakay ng jeep. No, ganun tayo. Gratification of the flesh. Bakit mo binili yan? Sale eh. Hello? Sale kasi. Kahit hindi kailangan. Pagka ganitong bagay, alala ko si Pastor Alp eh. Minsan, kasi sale, kaya bibili daw, sabi ni Pastor Alp. Punong-puno na lang yung cabinet mo ng kasirola, kasirola pa yung uwi mo. Diba? Sana ma-arinola naman kung minsan. Madali tayo. Minsan, hindi mo naman kaaway mo na rin. Kasi kaaway ng kaibigan mo eh. Ha? That's self. Because you want audience. Gusto natin ng simpatya ng tao. So that's epitomia. Yun po yung desire doon sa talata. Pero ito yung isa, dito ako namangha, doon po sa sinabing passion. Yung passion, okay, pathema. Pathema. O pathema. Tingnan po ninyo, yung word na yan galing sa pathos. Derivative po ng pathos. What is pathos? Punta natin. Yan po yung sinusuot natin sa paa. Sapatos yun. What is pathos? Tingnan po nyo. A feeling which the mind suffers, okay, an affliction of the mind, emotion, and passion. Okay, let me say more of this. Ang sabi po diyan, ito daw po yung feeling which the mind suffers, okay, affliction ng mind, emotion, and passion. At sabi, lahat ng na kay Kristo, kabilang kay Kristo, ipinako na, no, hindi lamang epitomia, the desires, kundi yung pathos o pathema. Ano yung pathema? Lahat daw yan na kung saan nagsasuffer ka sa mind, sa iyong emotion, saka sa iyong passion. First, mind. Let's talk about mind. Suffering daw ng minds eh. These are memories of pains. Meron ba kayong ala-ala na nasaktan kayo? Hello? Ako, may karanasan po ako, I was betrayed by my friend. Masakit. I don't know kung ano po yung mga pains na meron kayo. That keeps on lingering in your mind. Na minsan makita mo lang sa picture, gusto mo delete na agad. Hello? Kung kaya mong i-flash siya sa inodoro, ipa-flash mo siya sa inodoro para hindi mo na siya makita. Hello? At yung mga bagay na yun keeps on repeating in your mind. At kapag naaalala mo, it brings you down. Ano sabi doon? Kung kabilang ka kay Kristo, lahat ng mga painful memories mo should be crucified with Him. Kasi you can never be a disciple of Jesus Christ kung may mga dala-dala kang sakit ng kalooban, sakit ng iyong isipan, mga painful memories. Nakukuha niyo po ba? I can never be a disciple of Jesus Christ kung punong-puno ako yung aking isipan ng mga pains. Maybe you were betrayed. Maybe people accused you of something na hindi naman talaga ginawa. Maybe nalagay ka sa isang malaking alanganin, bayarin, or what, na hindi mo naman talaga responsibilidad. Maybe people
look you down or treat you na talagang napakasama, na hanggang ngayon, ang sakit sa kalooban mo. Kung kabilang ka kay Kristo, kasama yan sa ipinako na. Kasi you can never be a disciple of Jesus Christ kung ang isipan mo punong-puno pa ng memories, ng sakit, ng nakaraan. Amen po ba? Ako lang po ba yung may ganong memory ng pains? Alam nyo, sa totoo lang, bata pa ako, hindi kami mayaman eh. Siguro ngayon malaman to ng asawa at anak ko. Hindi ko rin to sinasabi. Yung pinsan ko, nagsasaudi, tatay niya, tiyuhin ko. Sobrang yung inggit ko. Kasi lagi sila may bagong laruan. Alam niya, sa totoo lang, kaya hindi ako mainggitin eh. Yun naman yung naging resulta when I surrendered that to the Lord. Okay lang kung personal ako naiinggit and I'm keeping it. Okay lang kung yung pinsan ko nang iinggit. Kaya ko yun kasi pareho kami ng spirit at level. Pero mag-join yung tiyahin ko, maliitin ako, inggitin ako nang wala ako. Sakit no? Nakangiti ako, nakikipaglaro ako. Pero from childhood, dala-dala ko yun. Hindi ko alam kung tama pa yung memory ko. Natanong ko tuloy sa nanay ko, Nay, ba't ayaw kasi mag-Saudi ni tatay? Painful memories. Hindi ka magiging disciple ni Jesus Christ kung may painful memories ka pa hanggang ngayon. At kung dumadating yung mga ganyang bagay sa isipan mo, crucify it with the Lord Jesus Christ. Remember Jesus Christ. Ang dami niya rin pains that He carried doon sa cross. Inakusahan siya, dinuraan siya, sinampal siya, pinagtawanan siya, inalimura siya, nandoon sa krus ng Kalbaryo, sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Kinuha niya lahat yon. Painful memories. Yun po yung pathos. Pathema. Yan po yung isasama natin sa cross ni Jesus Christ. Every day. Siguro yung boss mo, sinabihan ka ng hindi maganda, inembaras ka sa harap ng maraming tao. To the point na kahit hinalay ka, bumabalik sa isipan mo yung mga bagay na yon. Crucify it with the Lord Jesus Christ. Kasi walang power ng resurrection kung hindi mo matututunang ipako yan kasama ni Kristo. Before the resurrection, there's crucifixion. Now, naiintindihan natin ba't hindi nagiging healthy yung ating Christian life. Bakit kapag ka natatouch yung area na yon, lumalayo ka kaagad? Baka hindi papatay yung mga ganong memories. Painful experiences that keeps on repeating in our minds. Emotions. Yeah. Ang sabi po kasi doon ay affliction of the mind and emotions. Emotional hurts. Sabi ko nga po sa inyo, I was so down. Biruin mo, sinabi mo lahat ng kasamaan, lahat ng karumihan na meron ka, para ikwento lang sa iba. At dumating sa kinauukula na napahama ka. That's betrayal. Kaya alam niyo mga kapatid, ingat po tayo. When somebody open up something to you, keep it to yourself. Huwag mo na ipagsabi.
At kung may mga ganong tao na nagbibigay sa iyo, nag-o-open sa iyo, una, responsibility yun. Ikalawa, that is being trustworthy. Tama po ba? Mapagkakatiwalaan ka. Alam po niyo, yung office po na yan, kung magagawan po natin ng library, lahat ng mga sikreto, library na ho tawag dyan. Pero ang point ko po, lahat ng emotional hurts. Yung iba may father issues. Kasi hindi niya naramdaman yung pagiging tatay ng kanyang ama. Kundi hagupit. Diba? Ang tingin niya sa tatay niya, terror, lasinggero, lahat ng masama. Yung iba naman sa asawa kasi napagbuhatan siya ng kamay. Emotional hurts. Iba't iba po yan. And remember this, lahat po tayo exposed po dyan. Lahat po tayo exposed po dyan. That's why sabi ko po sa inyo, it's so very important for all of us to be guided by the Holy Spirit and by the Word of God. Passion. It involves what? Failures mo sa buhay. You're so passionate in that area, pero you ended up failure. Rejected. Frustrations. Naranasan nyo ng ma-reject? Yung mabasted. Rejection ng parents. Biruin mo, lagi kayong magkakasama sa pagkainan, lagi kayong magkakakwentuhan sa kantin, lagi kayong magkasama sa klase, pero hindi ka kasama sa GC. Tapos ang pinag-uusapan nila, ikaw, salbahe, no? Rejection. Naranasan niyo na ma-reject? Mga kapatid, kung babalikan natin yung talata, let's go back to that. Those who belong to Christ Jesus have crucified their flesh with its pathos and epitomia, passions and desires. Ano yung desires? Lahat na makamundong pagnanasa. Katakawan sa pera, katakawan sa lahat ng bagay, sa katanyagan, lahat. That's epitomia. Pathos, pathema, anong sabi? Lahat na affliction niya, tandaan niyo, suffering siya sa mind, constantly, sa iyong emotion, sa iyong passion, sa iyong mind, continuously. Kung ikaw ay kabilang kay Kristo, ang sabi diyan, ito ay kinrucify mo na kasama si Jesus Christ. And how? Kung kukunin natin yung diwa na sinabi ni Pablo, daily. Everybody say daily. Araw-araw. Ang ibig sabihin po nito, we must crucify our old self with Jesus Christ. Pita ng laman. Lahat ng masasakit sa ating nakaraan upang makapamuhay tayo ng may kalayaan. Nabanggit ko na po ito dati. Kaya hindi natin makita ang ganda ng kinabukasan kasi hinahatak tayo ng nakaraan. Minsan gusto mo nang mag-lead. Minsan gusto mo nang mag-commit. But the self is so strong, reminding you of that painful experiences. Kasi dapat na andyan na ako Pinahiya lang ako ni pastor. Sorry naman. Sabi ko nga po, yung galit, saglit lang yon. Pero kapag lagi yan sa isipan mo, it will enslave you. Isang gusto mo na mag-involve Kaya nga, mga kapatid, utang na loob,
every day, especially when you make decision or when you respond to a certain or given situation, isipin mo muna, saan ang gagaling yon? Galing ba yan sa flesh o galing ba yan sa spirit? Kaya nga sabi ko, para safe tayo lagi, we must dwell fully sa word ng Panginoon. Pray every day. So what is an exchange life with Jesus? Unang hakbang, you will crucify yourself with Jesus Christ. Philippians chapter 3 verse 10. Ano sabi? I want to know Christ. Yes. Okay. To know what? The power of His resurrection. There's power in resurrection. Grabe naman si Pastor, samaso pa yung Holy Week, resurrection na ang topic. O at least, pagdating sa Easter service, matutulog na lang kayo doon. Hindi, joke lang. There's power in resurrection. There's power in resurrection. Kaya lang hindi natin maramdaman kasi hindi tayo nalilibing, namamatay kasama ni Jesus Christ. Pero tingnan niyo si Paul, I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Becoming like Him in His death. Alam niyo mga kapatid, ito pong isineshare ko sa inyo, very fundamental po ito, very essential po ito sa Christian living. Kaya maganda, Enero pa lamang, naiintindihan na natin yung buhay. Importante po ito. And praise the Lord, we have these recorded messages. You can go back again and again and again to review. Ito yung sinabi ni Pablo. And lastly, in Isaiah chapter 61, verse 7. Tingnan niyo po yan. Isaiah chapter 61 is all about the prophecy of the Messiah. Kaya nga sa simula pa lang po niyan, sinabi na niya yung Year of Jubilee. Pag sinabing Year of Jubilee, yan po yung araw ng kalayaan ng lahat sa utang, sa pagkaalipin. Kasi kung ako po ay may anak na alipin, dahil sa pagkakautang ko doon sa aking kaibigan, at siya yung naging kabayaran, pagdating ng Jubilee, Year of Jubilee, every 50 years, lahat ng utang ko, lahat ng naisanla, lahat ng alipin, may pagkakataon ng bumalik sa kanilang mga. Kaya nga sa kanila, walang sobrang hirap, walang sobrang yaman. Kasi dumadating yung pagkakataon na lahat ng mga may utang ay nababayaran. Yun po yung pagdating ni Jesus Christ, He settled everything by His death and resurrection. Kaya nga yung Isaiah 61, this is all about Messiah. Yung verse 7, iyan po ay isa sa resulta ng kanyang muling pagkabuhay. Resulta po yan ng ministry niya para sa atin. Kaya nga sabi po diyan, instead of your shame, you will receive what? Double portion. Ulitin ko, balikan natin yung patos o yung patema. Doon sa mga memories na magpahanggang ngayon inaalipin ka, may shame doon. May condemnation doon. Amen po ba? May kalungkutan doon. May pagkalugmok doon. Karimari-marim, karumal-dumal, nadidiri tayo marahil. Kahiya-hiya. Pero tingnan nyo po, this is the power of the resurrection of Jesus Christ. Instead of shame, anong sabi? Double portion. You know, pag sinabing double portion sa Old Testament, it talks about inheritance. Kaya nga, balikan natin yung talata. Binanggit din dyan, double portion ng inheritance. Dalawang beses binanggit po dyan yung inheritance o yung double portion. So, ibig sabihin, yes, we need to admit na may mga karimari-marim, kahiya-hiya na sitwasyon sa ating buhay. We were humiliated, guilty tayo, condemned tayo talaga doon. But the power of the resurrection,
merong double portion. Pwedeng parang ganito sa kanilang panahon, kahiya-hiya yung aking kalalagayan dahil sa aking kawalang disiplina sa pera, dahil sa pagkalulong ko sa bisyo. Nagkasanla-sanla, kahiya-hiya yun. Pero pagdating ng Year of Jubilee, lahat yon settled na. Naibalik na. Hindi lang naibalik, ang sabi niyan, double portion pa. Hallelujah. Kaya nga, maybe you have pains right now. Pero if you acknowledge the power of the resurrection of Jesus Christ in your life, doon sa mga losses, doon sa mga nawala, doon sa mga kabiguan, papaltan ng Panginoon, hindi minsan. Doble ang ibabalik niya sa iyo. Amen po ba? Kaya alam niyo, if you live by the Spirit, hindi ka mamumuhay sa paninisi. Hindi ka mamumuhay sa mga regrets sa buhay. Kung naiintindihan mo yung gospel, you will be joyful and excited kasi ang Diyos may gagawin sa iyo. That's the power of His resurrection. Double portion. Kaya nga sabi, instead of grace, you will rejoice in your inheritance. And inulit na naman, and so you will inherit a double portion in your land. At ito yung maganda, an everlasting joy will be yours. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon dito? Hallelujah. That's the power of resurrection. Pero kailan mangyayari ito? When you learn to crucify yourself with Jesus Christ. Epitumia and the pathos o pathema. Kung yan, i-crucify natin with Jesus Christ. All the sad memories, all these things in the past, lahat na nag-hold back sa akin, pwedeng sin, pwedeng condemnation, pwedeng bad memories, pwedeng frustrations, pwedeng mga fears, mga apprehensions na meron ka. Crucify it with the Lord Jesus Christ because those who belong to Jesus Christ, ang sabi, have crucified their flesh with its passions and desires. What is holding you back right now? What is holding you? There's no power of resurrection kung hindi natin makikita yung value of dying with the Lord Jesus Christ. Yung iba nga, hindi na nag-asawa eh. Sa sobrang bitter. I hate handsome men, sabi niya. Hindi naman lahat. Parang ganun eh, pag pogi equals manloloko. Di ba? May ganun eh. Parang naiba na ngayon, lahat ng pogi daw, ano na eh. Ayoko na mag-boyfriend, sabi niya. 40 years old na, hindi pa nagbo-boyfriend. Bakit? Nabigo kasi. Kailan ba nangyari yan? Nung grade 1 ako. Pambihira. Hindi nga puppy love tawag doon eh. Baka fetus pa eh. Pero in serious notes about sa atin, the reason why hindi tayo makapagpatawad, hindi tayo makamove on, hindi tayo makasunod sa Panginoon dire-diretso sa buhay. Dahil hindi nakasama yung passions and desires to be crucified with Christ. And I would like to emphasize, yung pong emotional hurts na meron tayo. Alam nyo ba, an emotional healthy church is a healthy church. Hello? Kapag ang church ay emotionally healthy, it is a healthy and growing church. Ganon din naman sa family, di ba? Hindi healthy ang isang family kapag ka emotionally devastated lahat ng miyembro ng pamilya. So, yung Christian living natin, hindi lamang yan tungkol sa ministry, pagpupuri, paggawa ng mga bagay para sa church. It involves our personhood, our whole being.
If anyone would come after me, ang sabi ni Jesus Christ, disciples ang sinasabihan niya, he must deny himself, take up his cross, die, ang sabi doon, and follow me. Kaya hindi maka-follow, wala yung cross. Wala yung cross. Si Paul nga, ito na yung lagi sinasabi, I have been crucified with Christ. So sinabi niya sa Corinto, I die daily. Kaya nga, dying to self is a daily decision. Daily decision. Mga kapatid, if I offended someone sa inyo, please forgive me. Mula sa aking puso. Gusto kong humingi. Kung ako ang nagiging sanhi para kayo maging emotionally down, please forgive me. Pwede mo akong kausapin. At walang pagmamalaki. Aayusin natin kung ano man ang naging problema natin. We need to be emotionally healthy, brothers and sisters. Kasi pwede yun kumakanta ako pero may hurts ako. Pwede yun nagpipreach ako pero may pain ako. Tama po ba? In that sense, hindi ako magiging complete disciple of Jesus Christ. Amen. Tayong lahat ay yumuko at tayo po'y lumapit sa Panginoon. Brothers in Christ, brothers and sisters in Christ, I don't want you to take this lightly. Kasi seryoso po ito na issue sa buhay natin bilang mananampalataya. Baka hindi lang natin napapansin, ito yung reason kaya hindi tayo lumago, hindi tayo nagkakaroon ng transformation sa buhay. Baka ito rin yung sanhi kaya hindi ka makapag-commit sa Panginoon. Kasi the memory is there always. Condemning you, bringing you guilt, putting you down. I pray this morning that the Holy Spirit will minister to each one of us right now. Pwede mo balikan yung mga memories na nasaktan ka. Alam mo naman yun You know it. Ba't di mo siya sa atin yung emotional issues ng buhay mo? Maybe your pain, pero you keep on ignoring or denying it. Hindi tama yun. Ang tama, ibigay mo yan sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi, give them all to Jesus. Sabi doon sa kanta na yun, He never said that there always be sunshine or there be no rain. What He promised, a life, a heart full of singing on the very thing that brought you pain. Why? Kasi nandoon na si Jesus Christ noon Pwede ngayon, hinihintay ka lang ng Panginoon. Baka akala mo lang, sinurrender mo na sa Kanya. Minsan kaya hindi tayo magkaroon ng healthy relationship with our spouse, with other people, sa mga kapatiran, kasi something is holding you back. Ayaw mo na mag-develop ng friendship, nagiging selective ka na kasi you were betrayed. Hindi ka na ng buhay Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano, malaya. O pwedeng hindi naman involve ang church. Pwedeng other people. Pwedeng family members. Tatay mo, nanay mo. Naranasan mo yung lupit. Pinahiya ka. Pwedeng asawa mo. Niloko ka. Sinaktan ka. O pwedeng anak mo na nabigo ka.
because you built a lot of expectation. Pwedeng partner sa negosyo, dami yan eh. Pwedeng co-employee. Seryoso po ito, kapatid. Kung hindi tayo lalaya dito, hindi tayo makakakbang ng diretso. It will keep on coming sa landas natin. Pero dahil hindi ka nagiging victorious, lagi ka mabibigo, lagi ka mabibigo, lagi ka mabibigo. Those who belong to Christ Jesus have crucified their own flesh, their old self, their sinful nature with its passions, pathema, and desires, epitomia. Pathema and epitomia. Kasama yan sa kinukrucify. Oh, hallelujah. Sa pagkakaupo mo ngayon, kapatid, I want you to pray. Maybe the Lord wants you to surrender all these issues. Carry the cross. Die to that memories, experiences, emotional heartbreaks. Die together with Christ so that the power of resurrection ay dumating sa buhay mo. Double portion, everlasting joy, an inheritance. I believe, hindi lamang yan sa langit. Dito, mararanasan mo yan. But with that same issue na kinalugmukan mo, papalitan lahat ng Panginoon yan, hindi minsan, kundi 2 beses niyang papalitan. It means overflowing the blessing of God. I want you to pray. Tayong lahat tayo yumuko at manalangin. Tayo lumapit sa Panginoon. Personally, hallelujah. Let's confess it before the Lord. Confess it before Him. Oh, hallelujah. So, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Father. Oh, Jesus. So, Father. It is so healing. It is so blessed. Father. Oh, Lord, release your healing, oh God, about sa amin. Healing from the past, oh Lord. All these memories, all these emotional heartbreaks, oh Lord. Oh, Father God, all our frustrations. Lord, send healing right now, Lord. As we choose, oh Lord, to be crucified with Christ together with its passions and desires, oh Father God. Oh Lord, you know each one of us very well, Panginoon, individually. Alam mo yung struggle namin, Panginoon. Alam mo yung unspoken pains, oh Lord, na meron kami. Alam mo yung mga bagay that we keep it to ourselves, oh Lord. Memories, oh Lord. Masakit na sitwasyon, Lord, na magpahanggang ngayon. Hindi namin matanggap, hindi namin mapatawad. Punong-puno kami, Panginoon, ng sarili, Lord, oh Father God. We crucify all these things. Yes, brothers and sisters, come to the Lord right now. Lord, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong salita na ibinigay sa amin ngayong umaga. Ama, salamat po. Because there's way out po pala, Panginoon, sa mga bitter experiences, mga memories that we have. Kami man ay biktima o ng biktima, Panginoon, Lord, patawarin niyo po, linisin niyo po kami, ipako po ito, Panginoon, kasama ni Kristo. At hindi na kami maging alipin pa nito sa aming alaala. Our responses, our steps, O Lord,
ay maitatama na, Panginoon. Lord, thank you for exposing all these things. And we know, God, that the Holy Spirit is without limit. Kaya niya siya sa atin lahat ito, Panginoon, sa amin. Father God, I pray together with that crucified self with its desires and passions, Lord, we declare healing, deliverance, double portion of inheritance, the power of resurrection of Jesus Christ over our life. Magkakaroon po ng reconciliation, magkakaroon po ng restoration, magkakaroon po ng healing, magkakaroon po, Panginoon, ng mas malalim, mas mataas na perspektibo. Magkakaroon po, Panginoon, ng buong pusong pagkukumit ng aming sarili sa inyo. Mawawala ang takot, mawawala ang pangamba, Panginoon. Ang buong puso namin ay sa iyo lang aasa, Panginoon. Lord, salamat po because your word is so powerful, revealing your glory, exposing our all needs, O Lord. And you meet us, O Lord, through your Son, Jesus Christ. Panginoon, kung may mga kapatid man ako ngayon dito, Lord, who needs special touch, the power of the resurrection of your Son, Jesus Christ, Lord, I pray for them. Touch them, Lord. Deliver them. Heal them, Lord. Ama, salamat po sa inyo. Purihin ka. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po, mga kapatid.